Welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa inaabot ng programang ito, maging anuman ng kulturang mayroon po tayo, kung gabi, magandang gabi, kung tanghali, magandang tanghali rin po sa inyo. Pero dito sa aming bansang Pilipinas ay alas 6:35 ng umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless po sa lahat. Salamat sa mga nag-subscribe, salamat sa mga nag-views, at salamat sa mga na-appreciate yung mga ginagawa ko po. Buong puso po ako nagpapasalamat at na-appreciate ko po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit na yung like na lang po. Comment sa baba, masaya na po tayo doon. At buong puso na po tayo nagpapasalamat. Narito po tayo sa ating bagong talakayan, sa panibagong pag-uusapan. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung tungkol sa tinatawag na, hindi man po ngayon at saka nagtitrending talaga. At pinag-uusapan ng buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas, ng buong mundo. Lahat ng uri ng mga, lalong higit do sa mga OFW, kaya iba't ibang dako ng mundo, ay napag-uusapan po yung hair follicle drug test na walang katapusan hanggat hindi na i-address talaga yung ganitong klase yung usapin. Hindi titigil at hindi mawawala po talaga ito. Kaya dapat mabigyan na po ng tulong. Yun po yung ating pag-uusapan. Abot lang po ng ating makakaya at tayo ay nagre-reaction lang po at nag-opinion base lang po sa ating napanood, nakita sa mga video na malalaking mga vlogger at saka sa mainstream media na tinitake na rin nila ngayon to. Kumbaga dinadampot na rin nila. Dati hindi gaanong pinapansin, pero ngayon parang napipilitan na rin silang damputin o i-take yung ganitong klaseng usapin dahil sa lawak ng panawagan. Okay, salamat po sa umagang ito. Sana mabigyan natin ng counting opinion at reaction. Abot lang po ng ating mga kaya. Hindi po ako nagre-relay, hindi po ako nagbabase doon sa isang party na hindi ko napanood. Nagre-relay lang po ako doon sa nakita at napanood ko po. Okay, salamat po. Base doon sa ipinasa na ang pumasan, ang nagpasa nito ng panukalang ito sa Congress ay si Pulong Duterte na binigyan ng negatibong pagsalubong kasi nilalabas parang bagay base doon sa kanilang mga pag-aaral unconstitutional nga daw po ito sa saligang batas. Kasi nga naman base sa 1987 Constitution na sa ating saligang batas ay walang nakalagay doon kung paano yung mga tatakbo na mula sa taas hanggang baba, hindi siya pwedeng pilitin na magpa-drug test kasi wala naman daw nakapaloob doon. Pero base doon sa nilabas din ng ruling dati kahapon, naglabas ng statement ata ng Supreme Court, kinakatigan nila to at inaatasan nga po ng Supreme Court yung kanilang mga empleyado na dumaan sa ganung proseso. Pero sa napansin natin, gusto rin naman ng Supreme Court. Kasi nga nakita nila siguro yung lawak ng panawagan na magkaroon na po ng ganon. Dahil sa unang-una, di ba? Kapag ordinary kang mamamayan na mag-a-apply ka ng mga trabaho mo sa malalaking company, mga multi-corporation o mga ganyang klaseng one, na kailangan mo, kahit sa mga government, kailangan mo magpa-drug test para makita nila na talagang malinis ka. Pero bakit naman, di ba? Binabali po kasi nila yan Binabali nila yun doon sa ating saligang batas na bawal daw po yun. Dahil wala naman po nakasaad doon sa ating saligang batas na kailangan mo magpa-drug test. Pero base doon sa, kaya nga po ipinapasa, di ba? Bakit sino pa gumagawa ng ating mga batas at sino pa gumagawa? Di ba nasa Congress po yan, di ba? Bagamat wala doon sa saligang batas yung ganong na sistema na magkaroon ng drug test, voluntary magpa-drug test, kailangan talagang, kumbaga, mandatory na magpa-drug test. Bagamat wala doon, pero sa ginawa ng Duterte, Pulong Duterte, dapat bigyan muna nila ng pagkakataon, hindi yung parang binabarar na kaagad nila, parang hindi raw kasi nga wala doon sa unconstitutional nga po daw yung panukala na yun. Dapat ang pinakamagandang gawin ng Congress, 'di ba? Kasi nga mga kuwan yan mga alagad ni Kuwan, mga alagad ni Tambaluslos yan nandiyan. Sa kuwan nila yan, kupo nila yan. Kumbaga, may numero sila diyan, talagang kontrolado na yung Congress ng mga kuwan. Kasi nga may talagang
nagmumula yan sa speaker, di ba? Dapat ang pinakamagandang pamamaraan doon, bagamat unconstitutional yung batas na yung isinusulong ng Polo Duterte, ay dapat magkaroon muna ng deliberasyon. Bigyan muna ng pagkakataon, bigyan muna ng may paliwanag, may depensa yung kanyang hangarin. Dahil nakita natin maganda yung hangarin di ba? Makita natin na maganda yung hangarin para doon sa mga tatakbo na mula presidente hanggang pababa ay magkaroon ng drug test. Kasi talagang tingnan mo nga naman, di ba? Pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero hindi mo inuobliga magpa-drug test. Paano natin malalaman yung mga desisyon nila na kung tama o mali? Kung sila, di ba, nai-impluwensyahan, hindi natin, di ba? Kasi hindi natin alam kung sila mga user o mga addict, di ba? Dahil mayayaman yan di ba? Paano mangyayari yun? Di sa pamamagitan ng ganung panukala na magkaroon ng talagang magpa-drug test doon sa mga tatakbo. Talagang kailangan nila magpa-drug test. So mailalim doon sa, kaya nga lang, yun nga, ang maganda doon, di ba? May mga kwangpo kasi yan. Base doon sa nakita ko, maganda yung layunin ng panukala. Maganda para sa ikagaganda ng ating bansa. Kasi unang-una, kayo po ang namumuno kayo nangunguna sa amin, di ba? Paano kayo susundin kung kayo mismo ang gumagamit din, di ba? Paano natin sasawayin o sasabihin natin sa ating mga nasasakupan o sa ating mga kabataan na huwag kayong gumamit ng ipinagbabawal na gamot kung mismo kayo ay gumagamit, di ba? Kung mga mataas na posisyon, hindi na inuobliga. Kaya ngayon yung panukala niya obligahin. Bago makatakbo, kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino na hindi ka addict, di ba? Hindi ka gumagamit ng iba't ibang klase mga pinagbabawal na gamot. Dapat dumaan ka doon sa ganung proseso. Kaya nga pag-usapan muna, di ba? Talakayan, magdebatihan tungkol diyan, kung nararapat ba. Kaya nga kayo ang gumagawa ng batas, di ba? Kayo yung gumagawa ng guidelines o kayo yung tinatawag na EW legislation, di ba? Kayo yung gagawa niyan. Kaya dapat suportahan yung ganitong klaseng panukala kasi nga maganda sa mga kabataan na magkaroon ng ganon, na mandatory na magpa-drug test yung bawat tumatakbo mula sa taas, presidente hanggang baba, hanggang sa kanyang kabinete, hanggang Congress, hanggang Senado, di ba? Iobliga kasi nga ang hirap na ng sitwasyon ngayon, di ba? Na ultimo yung nangunguna, yung Pangulo, naaakusahan na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot hanggang sa kanyang mga anak. Di ba? Pero bakit nananahimik? Di ba? Ang lawak ng panawagan na magpa-drug test pero hindi pinapansin di ba? Dahil nga una-una, wala nga ganung batas. Kaya nga dapat bumuo muna ng isang ganitong pag-uusap sa Kongreso, pag-usapan, di ba? Talakayan, magdebatihan kung balang nararapat na. Kasi base sa aming mga mamamayan na nakikinig, nanonood lang, dapat talaga magpa-drug test po kayo. Dahil unang-una, kung kayo'y addict, diyan magmumula yung tinatawag ng mga maling desisyon. Di ba? Di ba? Ang amin lang po talaga, gusto namin, kami nga, inoobliga nyo. Kapag kumuha kami ng lisensya, pag na masukan sa isang mga corporate, di ba? Inoobliga nyo magpa-drug test. Sa mga government, inoobliga nyo magpa-drug test. Bakit naman yung mga nasa taas, hindi inoobliga? Di ba? Para bang ang nangyayari, di ba? May pinipili ba yung batas? O may pinipili ba yung di ba? Hindi dapat ganun. Dapat pantay-pantay. Di ba? Kung kami inoobliga na nasa baba, dapat kayo rin higit kayo ang magpa-drug test din. Di ba? Kasi doon talaga maganda doon sa mga namumuno na nagpapa-drug test at nakikita yung ganon, alam namin na tama yung mga desisyon nyo. Di ba? Ganon lang po yun, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na, di ba, na kumuba ganon. Dati, gumagamit noon, ngayon nagbago na. Di ba? Pero, yung epekto noon sa utak ng isang tao, nandun pa rin yun. Di ba? Yung mga desisyon ay magiging sablay. Yun ang mahirap dun nga, di ba mga kapatid? Kaya, sana suportahan muna yung panukala na yun. Pag-usapan muna, hindi yung para bang binara mo na kagad na hindi daw pwede, ganyan. Bakit? May tinatago ba kayo? Di ba? Ganun lang yun, nagtatanong lang po kami. Kung malinis kayo, dapat suportahan nyo ito yung ganitong klaseng panukala.
magsasalita kayo sa isang forum, sa isang mga pag-usapin ng mga anti-drug kayo. Pero pagdating naman sa ganyang sitwasyon, para bang ayaw nyong, di ba, inihindian nyo. Bakit? May mga itinatago po kayo di ba? Para malinis at magkaroon ng katiwasayan, lalong higit sa ating namumuno, sa ating Pangulong BBM, i-address nyo po. Katulad niyan, ang ating Vice Presidente may nananawagan na pangunahan na yung drug test. Kakahiya po ito, di ba? Si Pulong nag-polycare health test na rin, di ba? Nung nagkaroon sila ng banggaan ni Trillanes sa Senado, nagpa-drug test siya. Malinaw at nakatelevised naman, di ba? Ganon doon. Tapos, yung gagawing batas siguro, base doon sa aking rekomendasyon lang, kuwan lang naman tayo, ordinaryong mamamayan lang tayo. Sana magkaroon ng tinatawag na safety net na mga pagsusuri. Di ba? Doon sa panukala na yun, dapat magkaroon ng ganon. Na kapag isa sa mga nagsuri niyan o nagsagawa ng drug test na yan ay nagkaroon ng impluwensya, isa sa mga bahagi para maging negatibo yung kuwan at nalaman na bahagi siya, malaking pananagutan dapat nandun. Dapat isama dun sa panukala na yun. Na malaking pananagutan mo, baka, di ba, maalis o magkaroon ka ng tinatawag na mabigat na kaso o maalis ka sa posisyon na pinaglilingkuran mo. Bakit? Nakisimpatiya ka doon para maging negatibo yung resulta. Di ba? Kumbaga sabi nga sa salitang kanto, wag madoktor. Yung doktor, naniniwala kami na mga doktor, di ba? Pero yung mga tinatawag na nandiyan sa baba na mga nag-aayos o mga nagagawa, hindi tapos na mga doktor yan, bagamat may mga related medicine courses mga yan, pero hindi po kayo mga doktor, kaya wag niyo sanang doktorin para maging negatibo yung nagpapasuri. At lagyan ng guidelines doon na talagang malaking pananagutan mo. Na makulong ka sa ganitong kahaba para paglabasin mo lang na negatibo itong isang individual na to. Dapat magkaroon ng guidelines doon o safety net, yung ganong panukala, para hindi naaabuso ng mga barumbado, na mga nangangasiwa ng drug test na yan. Na sana wag ma-impluwensyahan o malagayan para ilabas niya na negatibo. Diba? At napatunayan, di ba, na ganon, ay malaking pananagutan. Makulong ka sa ganito kahaba, dapat mabigat na parusa. Para hindi siya magtangka na manipulahin ang resulta ng drug test, di ba? Yun ang panukala ko, yung parang pinaka-suggest ko. Hindi yung magpa-drug test ka lang. Pero karamihan kasi ngayon, di ba? Hindi naman tayo pinanganak kung kailan lang. Nagagawa ng paraan. Lalong higit doon sa mga technician na gumagawa niyan. Hanggang sa doktor. Dapat magkaroon ng mabigat na pamantayan na wag, kapag nangyari yon at kayo'y naging bahagi ng pagmamanipula para maging negatibo man siya, malaking pananagutan nyo. Ikaalis mo sa serbisyo at makukulong ka sa ganitong kahabang panahon. Para matakot po. Yun lang po, idadagdag ko lang po dun. Kasi napakaganda ng panukala, pero binabara po. Katulad ni Mixtro Nograles, di ba? Nakala mo'y napakahusay. Di ba? Hindi mo na, kumbaga, kung mayroon ka mang mga ideya, mayroon ka mang mga dapat isalang o isaalang-alang yung mga kagustuhan mo, doon nyo pag-usapan sa deliberasyon. Doon nyo pag-usapan sa debate na ganito para maging maganda yung batas. Pero hindi pa naikukuhan, binabara mo na, inaayawan mo na, nagiging negatibo ka na, ano maiisip ng maraming tao? May pinoproteksyonan ka o may itinatago ka, di ba? Wala po tayong sinasabi na gano'n, na baka nga ikaw, nagtatanong lang po kami, di ba? Gano'n lang. Disclaimer lang po, di ba? Dahil kung ikaw, ang layunin mo ay mapaayos yung panunungkulan at maayos, isusuportahan mo yung ganitong klaseng batas o itong panukalang ito, di ba? Para maayos po ang ating mga kabataan at maayos yung mga manunungkulan sa ating bayan. Para bang lumalabas, lagi na lang po kayo exempted sa lahat ng bagay, di ba? Katulad yan, o inuungkat yung mga bagay na segue lang po tayo,
kay BP Sara, yung tungkol sa confidential fund. Gusto nyong alamin. Kaya nga confidential po. Sige lang po tayo konti ha. Kaya nga confidential po. Pag inilabas yan ng COA, hindi na po siya confidential. Kahit naman po yung mababa lang ating pinag-aralan, kahit saan mo tingnan. Tapos, isusugpina mo na dapat malaman namin, labag na po sa batas yung kaya nga confidential po yan. Ang mahalaga doon, ito ang mahalaga, nag-comply ka doon sa mga tuntunin ng COA. At iyan na may nakita na ng COA, ayos naman. Kung ipinagpipilitan mo, katulad na lang ako, di ba? Sa La Castro, pinagpipilitan sa Labrosas. Di kayo, maglatag din po kayo doon sa mga ginastos nyo, di ba? For certification lang ako, di ba? Sa mga ginagastos nyo. Resolution number 10. Na hindi nyo may paliwanag kung ano mga pinagagastosan nyo eh. Kung makatingin po kayo, di ba? Linisin nyo muna yung bakuran nyo bago kayo maglinis ng bakuran ng iba. Ganun lang kasimple po yun, mga kapatid. Tingnan mo, di ba? Certification lang yung kanilang inire-report. Hindi nga po kayo nagre-report sa COA eh. Samantalang dapat resibo po ang kailangan namin. Hindi nyo pera po yan. Pero kung makaasta kayo, akala nyo napakalilinis nyo. Di ba? Pero ang totoo, kayo talaga yung mga tinatawag na maraming palusot. Bakit? Gagawa ka lang ng certification eh. Hindi mo na kailangan dalhin sa COA yan. Hindi mo na kailangan itakil yung mga bagay na mga pinagagastosan nyo. Kung saan napupunta yan. Yun lang naman eh, di ba? Ginagawa nyo ngayon kasi yun yung inilusot na yung resolution number 10 na yan. Pero kung makasilip po kayo, ganun-ganun na lang. Tamang reporting sa COA, pero binibigyan nyo pa rin ng masamang issue o kinakalkal nyo pa rin. Ano po kaya yung ginawa nyo? Kalkalin nyo muna yung sarili nyo. Ganun lang kasimple po yun. Kaya nga sabi ko nga, bago ka maglinis ng bakuran ng iba, linisin mo muna yung bakuran mo. Bago ka pumahin ng dungis ng iba, linisin mo muna yung nasa mukha mo. Manalamin ka muna. Bakit? Ikaw, kung kami po magdedemand din na kayo rin mag-report po kayo kung ano mga pinagagastusan nyo dyan sa mga ginagawa nyo, di ba? Oh. Ganun lang. Naglilinis-linisan po kayo eh. Kayo ang pinakamaraming dungis, di ba? Ang ganun. Gusto niya lang palabasin kasi, una-una, ganito ang tema ng mga ganyan eh. Dudurugin at dudurugin sa isang parte na kahit legal na yung ginawa, may report na sa COA, pero gusto pang kalkalin. Bakit? Nasa posisyon po kasi kayo. Gusto nyong hanapan ng dungis yung isang parte na dahil una-una sagabal sa inyo ng mga ambisyon nyo. Wala na po. Mahirapan na po kayo sa mga ganong sistema. Ipipilit nyo sa COA, kaya confidential fund yan. Kapag inireveal po nila yan, hindi na po yung confidential fund. Ganun lang po simple po yun. Linisin nyo muna yung sarili nyo bago kayo maglinis ng iba. Yung mga ginagawa nyo, i-report nyo muna. Alamin nyo, dapat malaman muna namin kung anong saan dinadala yung mga pinagagastosan nyo. Diba? Karapatan namin, mamamayan kami. Bakit? Pera namin yan. Hindi nyo naman pera yan. Kung makagastos kayo kung saan-saan kung ano, pero wala kayo nire-report. Gagawa lang kayo ng certification. Sapat na yun. Kaya kayo nakakabilin. Ang hirap magsalita di ba? Ganun lang mga kapatid. Sana, maging patas lang. Yun, nagsegue lang po tayo. Balik tayo sa drug test. Napakaganda ng panukala ng drug test. Ikagaganda ng pag-unlad o ikagaganda doon sa mga namumuno sa atin. Diba? Ikagaganda po yun. Bakit? Matinong pag-iisip, malinis, walang bahid ng droga sa utak. Kaya yung magiging desisyon niya, tama. Hindi mga sablay. Diba? Kaya dapat suportahan nyo. Pag-usapan nyo naman sa Kongreso, wag nyo na munang kuhanin. Dumibati kayo doon. Basagin nyo yung mga bagay na dapat yung gusto yung basagin doon. At least nandun sa demokrasya tayo. Bago kayo magsalita ng against dya, panukala ng pulong. At nagmamagaling po kayo. Napakagagaling nyo. Diba? Kung makapagsalita, akala mo napakakagaling. Diba? Kung mo nakapag-isip yung isang congressman na ganyan, dinudurog nyo kasi nga, gusto ng mga tao. Overwhelming yung pagtanggap ng mga tao sa panukalang ganyan. Bakit siya lang nakapag-isip niyang ganyan eh? Kasi nga, wala siyang bahid.
Gusto nyo kayo mag-isip na, makapag-isip ng ganung panukala para mag-overwhelming niyo, sumikat kayo. Puro inggitero po kasi kayo, inggitera. Di ba isip din kayo ng mga panukala na ikagaganda at gusto rin ng mamamayan. Diba? Ganun lang kasimple yan. Hindi. Pag naghihiring kayo, kung ano-ano mga pinaghihiring nyo dyan, kung ano-ano, atake, di ba? Character assassination sa mga gusto nyong atakehin, lalong higit dito kay BP Sara. Ganun. Gumawa kayo ng batas ng naaayon sa ganda ng ikagaganda ng ating bayan. Di ba? Hindi yung puro ganyan lang po kayo, sunod-sunod na sa kitang balos-los. Kung anong sabihin, alam mo, ito lang masasabi ko po sa inyo tinuringan din nga dati sinasabi matatalino. Pero alam nyo po ba, base sa history ng Congress, ngayon lang ako nakakita ng Congress, di ba? Na ang mga panukala, puro ayuda. Iba? Pansamantalang pakinabang sa mamamayan, pag inilabas niya na yung kinain niya, yun, wala na. Diba? Yun yung mga gusto nyo. Gusto nyo yung mga mamamayang Pilipino, laging ganon, nagdarahok sa kaisipan, kulang sa mga kaisipan para makontrol nyo. Diba? Wala naman kayong maisip na maganda panukala, kundi ayuda. Diba? Ayuda na pansamantala lang. Diba? Ganon lang mga kapatid. Sana maintindihan natin. Mga kapatid, ganon lang. Tingnan natin yung nagsasabi at nasa puso yung bawat panukala. Uhusgahan mo kagad, hindi mo pa nga nadidebate yan. Pagdebatehan nyo muna, okay? Para makita nyo yung tamang proseso, paano idepensa nung nagpapanukala ng batas na ganitong klase. Para naman maging maayos po ang ating bayan. Para yung mga namumuno na sa atin, nasa tamang husto ng kaisipan. Bakit? Walang impluwensya ng drugs sa kanyang isip. Di ba? Matino ang magiging takbo ng ating sambayan ng Pilipinas o sa ating demokrasya o ating bayan. Ganun lang mga kapatid. Yun lang po ang gusto kong ipaabot. Kasi nga unang-una, wala mula sa taas, puro mga drug addict na lang. Nagtatanong lang po Talagang kitang-kita mo na Nagngingiwian Di ba? Nagngingiwian mula sa puro ngiwi. Di ba? Bagamat hindi pwede tayong maghusga, pero nakita natin, di ba? Salamat mga kapatid at God bless sa lahat. Sana nabigyan natin ng magandang reaction. At sana lagi kong sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless.